Ano ka lang i-take over ang operasyon ng laluging Hanjin Philippines na nag-ooperate sa Subic, Zambales. Ganman duda si Finance Secretary Carlos Dominguez lalo na sa issue kung paano makakabawi ang mga bangko na kanilang investments na umabot sa $430 million. Si Mayan Corbera sa detalye. Ikinukonsidera ngayon ng gobyerno ang panukalang i-take over ang operasyon ng naluging Hanjin Philippines na nag-ooperate sa Subic, Zambales. Sa budget hearing ng panukalang pondo ng Department of National Defense, sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na inirekomenda niya ang issue sa Pangulo kagabi. Batay sa kanyang rekomendasyon, maaaring maging minority owner ang gobyerno kung saan ipagkakatiwalang operasyon sa Philippine Navy para gumawa ng mga barko. When we take over the Hanjin and give it to the Navy to manage. And so I brought this idea to the President last night, and he is very receptive to the idea. Although the Secretary of Finance, Secretary Dominguez, is also thinking of how the banks, the local banks, can recoup their investment there. Magandang ideyaan niya ito dahil batay sa AFP Modernization Law, bibili ang Pilipinas ng 20 mga barko at sasakyang pandagat sa susunod na 5 taon. This is really very perfect for us so that we are actually ordering ships from abroad. And if we can take this over, then we can build our own ships here. The Coast Guard is also in need of a lot of ships for their use. So why not? I think the government can be a minority owner, and the majority owner will be a civilian company. Pabor naman ang mga senador sa mungkahi ng Defense Department dahil bukod sa masasagip ang mga manggagawang Pinoy na maaring mawalan ng trabaho, mas makakatipid ang Pilipinas kung dito gagawin ang mga barko. Ayon kay Senate Minority Leader Juan Miguel Zubiri, isa itong win-win solution dahil kikita ang Pilipinas sa pondong gagamitin sa paggawa ng barko at hindi na mapupunta sa ibang bansa. Kung nag-allocate tayo ng pondo para bumili ng barko, instead na bibili tayo, papagawa na lang natin dito sa government-owned and controlled corporation or some joint venture, kumita pa tayo. In other words, yung pondo na gagastusin natin, imbis na pumunta pa sa ibang bansa, yung pondo na yan, ay kumita pa tayo, Pilipino pang gumagawa ng barko natin, it's under your control, under the Department of Defense, and I think it's a win-win solution. Gayunman, nag-aalinlangan niya si Finance Secretary Carlos Dominguez, lalo na sa issue kung paano makakabawi ang mga bangko sa kanilang investment na umaabot sa $430 million. Pero sabi ni Senador Ping Lacson, maaari na magamitin ng gobyerno ang nakabitin na 75 billion pesos sa proposed national budget ngayong 2019. Ito ang pondong tinanggal ng Senado sa budget ng Department of Public Works and Highways dahil bukod sa hindi alam ng kalihim kung saan ito nanggaling, hindi malinaw kung saan ito gagastusin ng ahensya. $430 million is roughly around 22 billion pesos. Yes, sir. 22-23. There's a float of 75 billion in the proposed 2019 budget. Give or take, nasa mga 100 billion actually, kung isasama pa yung ALGO. So 22 billion, what if the government will just take over Hanjin and then bid out to possible partners, private entities? So kikita pa yung gobyerno, hindi ba? Kung pagbabatayan raw ang guidelines na inaprobahan ng NEDA, maaari naman itong gawin ng gobyerno. Mayroong extra income and then continuous income and may facility pa yung Philippine Navy. Handa naman raw ang Philippine Navy na i-take over ang facility ng Hanjin. Pero hindi raw nila kakayanin ang buong shipyard at mangangailangan sila ng ayuda mula sa private sector. We cannot take over totally the entire Hanjin, sir, but a portion, probably the Navy can take over. So you can be a part owner? Yes, sir. Noong nakaraang linggo, una nang naghain ng petisyon sa Olongapo RTC ang Hanjin para sa voluntary rehabilitation ng kumpanya sa ilalim ng Republic Act 10142. Para sa Eagle News, Mayan Corbera, IM1 with 25.